Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik pong muli ang inyong katambay, si Katambay Mano po dito po sa Tambayang Makabayan. Komento po ng inyong lingkod. Sana po nasa maayos tayong kalagayan mga katambay, lalo po yung mga kababayan nating OFW. Sana po nasa maayos po kayo mga katambay. Ito po, komentuhan po natin mga katambay. Ito pong tatlong matataas na niluklok po natin sa ating bansa mga katambay. Ang Vice President Sara Duterte, ang Speaker ng Kamara at ang Presidente ng Pilipinas. Ito, unahin na po natin ang ating Vice President mga katambay. Ang ating Vice President Sara Duterte ay napaka-popular na Vice President sa kasaysayan ng bansa. At talagang sobrang-sobra pong ipolitika at may kasama pang demolition job. At talagang ginagamit po siya. Siya po'y nagagamit sa politika mga katambay. Lalong-lalo na kung may ambisyon ka, lalo po sa larangan ng politika at gusto mo ring makabalik sa kapangyarihan. Ito po mga katambay, dahil ito po ay pumutok po. Nung isang linggo pa po, talagang pinag-uusapan ang pagbisita po ng ating Vice President sa Bicol at talagang sinasabi po na manggagamit daw po at talagang kailangan po ng gamitin ng dating Vice President Leni Robredo ng isang popular na Vice President sa pagdating daw po sa politika mga katambay. Ito po, tinuldukan na po ng Vice President ang issue na yan at talagang tahasan niya sinabi na hindi niya prioridad ang makipag-alyansa o anumang politika ay wala pa siyang binibigay dito na talagang suporta sa mga politiko. Pakinggan po natin ang ating Vice President at komentuhan po natin mga katambay. Hindi ko na sasagutin yung details kasi I understand hindi din nagsasabi ng detalye si VP Len. Pero i-confirm ko na nandun ako sa bahay niya. Sa kanyang pagharap sa isang press conference, inamin ni Vice President Sara Duterte na binisita niya si dating Vice President Leni Robredo sa bahay nito sa Naga City kamakailan. Paliwanag ni VP Sara, ang kanyang pagbisita kay Robredo ay bahagi na ng kanyang trabaho sa Office of the Vice President. Anya, maaaring hindi alam ng karamihan sa ating mga kababayan na isa sa mga trabaho ng pangalawang Pangulo ang pagbisita sa mga dating naging Vice Presidente ng Pilipinas. Dagdag pa nito, hindi lamang si VP Leni ang kanyang binisita, kundi maging ang iba pang mga dati nang naging vice-presidente gaya nila Chofisto Ginggona at Joseph Erap Estrada. Nakatakda rin niyang bisitahin sina dating Vice President Jejo Marbinay at Noli De Castro. Anong purpose ng pagbibisita ko? Nagpapakilala ako sa kanila. Nagsasabi ako na ako yung Vice President at sinasabihan namin sila as former Vice Presidents, we owe it to them na kung may kailangan sila, susuportahan namin sila yung opisina ng OVP and we invite them to lend us memorabilia para sa Office of the Vice President Museum. Bagaman inamin ni VP Sara na binisita niya si dating Vice Presidente Leni Robredo, tumanggi siyang idetalye pa ang mga bagay na kanilang pinag-usapan. Hindi na rin ito sinagot ang tanong kung personal ba o may kinalaman sa politika ang kanilang pagkikita. Kung meron mang dapat magsalita, siguro dapat si Vice President Leni yun kasi bahay niya yun and siya yung binisita. So, napaka-assuming ko naman kung ako yung magkukwento. Ako na nga yung bisita, ako pa yung mananggal. So kung si Vice President Leni Robredo ay walang sinasabi, respetuhin natin kung ano yung gusto niya. Nilinaw naman ni VP Sara na hindi niya prioridad sa ngayon ang pakikipag-alyansa sa ibang politiko at inuunang asikasuhin ang trabaho niya sa OVP. But right now, hindi ako handa na sumama kahit kanino man because kailangan ko muna ayusin at ipagtanggol ang Office of the Vice President. So nandun tayo sa protect the Office of the Vice President na isa sa mga, of course, duties ng Vice President. Dagdag pa nito, wala rin siyang ini-endorso sa ngayon at wala ring binubuong senatorial lineup. Nauna nang sinabi ni VP Sara na inimbitahan siya noon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na suportahan ang kanilang political alliance. Gayunman, hindi nagbigay ng kanyang commitment ang Vice Presidente. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Yan mga tambay, ang balita po ng UNTV. Salamat po. Yan po, malinaw na po mga katambay.
lalo po sa gumagamit po at ginagamit pang patuloy ang Vice President Sara Duterte na talagang parang siya pa ang nanggagamit sa dating Vice President Leni Robredo, mga katambay. Lalong-lalo na po ang kampo nito, ang kampo nito, matindi. Ayan po, tinuldo ka na. At hindi na po siya magsasalita riyan. Ang kausapin po niyo, yung mga sinasabing ang Vice President ay gumagamit o ginagamit, ay ang kausapin nyo direkta, yung inyong iniidolo o yung sinasabing inyong kapanalig, ang dating Vice President Leni Robredo. Siya ang kausapin nyo. Dahil nga ang Vice President na nga ang pumunta sa kanyang bahay ay meron siyang dignidad na bakit siya magsasalita, di ba? Nakakahiya nga naman 'yon. Yung may bahay ang dapat magsalita sa pagbisita niya. At pinanindigan niya at sinabi niya talagang trabaho po ng isang Vice President 'yon ng bansa na bisitahin mo rin, mandato niya 'yon. Bisitahin po ang mga dating Vice President ng bansa. Nasa mandato rin niya yon, mga katambay. Dahil meron din po, di ba nilinaw niya, dahil meron po silang memorabilia o museo na ginagawa para po sa mga naging Vice President ng bansa. Napakalinaw po ng paliwanag ng ating Vice President Sara Duterte at talagang pinupolitika lang po dahil nga yung sinasabi ni Kamano, kasama po ito sa pamumulitika sa kanya at yung demolition na talagang patalsikin siya bilang Vice President ng bansa. At nilinaw rin po niya, mga katambay, na pagdating po sa pagpuprotekta po ay talagang uunahin niya po ang protektahan po sa mga naninira po sa opisina ng Office of the Vice President. Mandato niya po yun sa taong bayan na nagbigay po sa kanya at naghalal ang mahigit 32 million na mga Pilipino na nagtiwala po sa kanya na kailangan niyang protektahan ito ang opisina ng Office of the Vice President, mga katambay. At pagdating din po sa politika, nilinaw rin po niya na wala po siyang plano dito sa politika, lalo po yung mga endorsement na sinasabi o suportahan, pati ang dating Pangulong Duterte ay hindi pa siya nagbibigay ng suporta rito sa mga kandidato po ng dating Pangulong Duterte. At ganun din po sa Pangulong Marcos dahil kinukumbida rin po siya, di ba? At sinasabing suportahan po ang mga ini-endorso po ng Pangulong Marcos. Pero wala po siyang tugon sa mga ito. Hindi niya po ito priority sa ngayon, mga katambay. Ang priority niya, yung pinupukol sa kanya na pilit pinasasama ang Vice President at mismo ang Office of the Vice President na kung ano-anong sari-saring bintang, gawa-gawang kwento, gawa-gawang korupsyon ang Vice President Sara Duterte at ang kanyang opisina nang gustong magpatalsik sa kanya. Dahil nga sa laki ng natuklasan niyang korupsyon dito sa dalawang institusyon na ito, mga katambay. Sobrang laki. Bilyong piso ang halos nawawala di umano sa ating bansa. Hindi natin malaman kung magkano ang partihan nila rito, mga katambay. Kaya napakaraming hawak na ebidensya ng Vice President, mga katambay. Kaya darating po ang tamang panahon, lalabas po lahat yan. Sa tamang panahon, lahat ng hawak na ebidensya ng Vice President ay lalabas yan. At yan po, komento ni Kamanong, pagbabayaran po ng mga taong ito. Yung kanilang mga ginawang kabalbalan na talagang pagnanakaw, yung talagang sobra po ang korupsyon na ginawa nila sa ating bayan. Darating po ang panahon. May tamang panahon po dyan. Komento na inyong lingkod. Saka yung sinasabi po na si Gloria, si Gloria daw po, mga tambay, merkado. May hawak din po ebidensya diyan ang ating Vice President Sara Duterte. May tamang panahon po para sa kanya. Yan po, mga tambay, malinaw na po ang sinabi po ng Vice President na talagang doon sa sinasabing siya ay manggagamit at gagamitin niya ang dating Vice President Leni Robredo. Ayan po, malinaw po. Sa sabaw ng puset, sabi ni convicted ng child abuse, Franz Castro, mga katambay. Malinaw pa sa sabaw ng puset, mga katambay. Nakasama yan sa mandato niya
kasama yan sa trabaho niya. At hindi lang si Lenny ang kanyang dadalawin, mga katambay. Lahat ng buhay pa na Vice President ay kanyang dadalawin. Malinaw na malinaw pa sa sabaw ng pusit, mga katambay. Pati po, nadalaw niya na ang dating Vice President at naging presidente na si Erap at si Ginggona. At isusunod niya pa si Binay, mga katambay. Ano pa? Di mo ba? Kaya, ano naman kaya ngayon? Ang panibago nilang paninira dito sa ating Vice President. Ngayon po, olats, mga katambay. Olats. Shoot sa banga, mga katambay. Bingo. Ito naman po, isunod naman po natin ang speaker, mga katambay, na parang naguhugas kamay naman po ngayon. Ang speaker ng Kamara. At talagang sinabi niya naman po na talagang wala naman daw pong impeachment na magaganap po sa ating Vice President, mga katambay. Bakit kaya biglang umatras ang isang speaker na talagang may ambition po yata na tumakbo o maging presidente ng bansa? Kasi nagpapaka-presidente na po siya ngayon, di umano, di po ba? Napakarami pong na ginagawa niya na hindi niya trabaho at trabaho ng kanyang pinsan. Pero siya ang napagkikita ng mga Pilipino, mga katambay. Pero pagdating sa Vice President, na talagang kung ano-ano po ang ginagawa po ng kanyang mga alagad sa Kamara, na talagang pati ang kanyang kaalyansa ng mga Makabayan Black ay pilit na gumagawa po ng paraan para ma-impeach ang ating Vice President Sara Duterte. At bumuo pa ito ng bago raw nila alyansa ang mga salot ng bansa at salot ng ating mga anak, mga tambay. Itong mga ito. Pero sa kabila nun, ang speaker, ito po, ang pahayag na speaker about sa impeachment ng ating Vice President Sara Duterte. Pakinggan po natin. Nanindigan naman si House Speaker Martin Romualdez na walang pinag-usapan na anumang impeachment plot sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Yan po'y sinabi ni Speaker Romualdez sa isang panayam na matanong ukol sa inihahandang impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo ng grupong Bagong Alyansang Makabayan at kung makakakuha ba ito ng suporta sa Kongreso. Ay kay Speaker Romualdez, wala silang impormasyon ukol dito at wala rin silang alam kung may iba pang grupo na may kaparehong akbang. Sabi naman ni House Deputy Majority Leader for Communications, Erwin Tulfo, sakali bang may maghain ng ganitong reklamo, dadaan pa ito sa masusing pag-aaral kung may sapat na basehan. Una nang pumalag si VP Duterte sa mga umuugong na umunoy planong pagpapatansik sa kanya. Patayin na po natin. Yan po, mga tambay. Talagang ano po ang sabi ng speaker ng Kamara na sinasabi ng Vice President na tambaluslos at dalawang tao lang ang may hawak ng pera at gumagawa po ng sinasabing korupsyon di umano ayon sa Vice President na natuklasan niya at meron po siyang hawak na mga ebidensya, mga tambay. Kaya po ang speaker sa dami pong hawak na ebidensya ng Vice President Sara Duterte sa kanila at may hawak din po ebidensya ito sa Pangulong Marcos, mga tambay. Yung sinasabi nga ni Kamanong, komento po na inyong lingkod, may tamang panahon po para sa kanila, mga tambay. Kaya ito po, bigla pong sinasabi ngang atras abante, mga tambay. Atras abante. Yung pinaplano po nila, siyempre po, speaker yan. Siya nasusunod dyan. Di po ba? Komento na inyong lingkod. Siyempre po, sino po ang utak niyan? Sino ang kapitan niyan? Pagdating po sa Kamara, siyempre, ang kapitan. Sino po ang kapitan? Ang speaker. Komento na inyong lingkod. Kaya lahat ng nangyayari po, attack, pamumulitika, demolition sa ating Vice President, ay manggagaling po yan. May basbas po yan ng kapitan. Ang Kamara na si Speaker Romualdez, komento na inyong lingkod. Kaya po ito, sa nangyayari po ngayon, dahil nga po nabingo po sila ng Vice President at napakarami pong natuklasan ng Vice President sa dalawang institusyon na ito, lalong-lalo sa Kamara, lalong-lalo po sa paghawak ng pera ng bayan, mga katambay. Sobra-sobra. Tapos i-impeach mo yung ginagawan mo lang po ng korupsyon.
tinatamnan mo lang ng korupsyon ang isang vice president, siya pa ang i-impeach nyo, samantalang kayo, dokumentado, may hawak na ebidensya ang vice president, Sara Duterte, sa mga korupsyon na dapat kayo ang nai-impeach. Dapat po, komento ni Kamano, ang dapat pong ini-impeach ang Pangulo ng Bansa at ang Speaker. At isama na natin ang Senate President. Komento ng inyong lingkod, mga katambay. Dahil sa mga natutuklasan pong korupsyon, mga katambay. At ang Pangulo rin, di ba? Yung isa lang nga may ground na po na impeachment yan. Yung 5,500 flood control na bilyong piso. Halos araw-araw ang ipinondo dyan. Na wala pong parang bula dahil po sa bagyo, mga katambay, ni Karina. Ganun po katindi. Yan po, hindi po yan na napag-uusapan para i-impeach yan. At yung natuklasan po ng BP Sara sa speaker at kay Saldico na bilyong idinadagdag nila na pondo na wala namang programa, mga katambay. Yan po dapat i-impeach din, pero hindi po nila ginagawa yan. Kaya napakarami pong hawak ng ating Vice President. Paano po i-impeach ng isang speaker yan? Sige nga. Yung sinasabi ko nga po, komento na inyong likod, mag-i-impeach ka sa isang Vice President na ginagawan mo lang ng issue, tinatamnan mo lang para maging masama, samantalang ikaw, hindi ka na kailangan tamnan. Hindi na kayo kailangan tamnan ng issue at ng korupsyon dahil meron na, napakarami na, nakarga-karga kayo na hawak-hawak ng Vice President Sara Duterte, mga tambay. Lalabas po yan sa tamang panahon. Kaya, paano po lalabanan na talagang ipupus po? Komento ni Kamanong. Paano po ipupus ng isang speaker yan? May hawak na alas ang Vice President, mga tambay. Pagka ipinus niya yan, yung impeachment at pinayagan niya yan, di ba? Sa tingin niyo po ba, mananahimik ang mahigit 32 million na bumoto sa Vice President? Mananahimik po ba yan, mga katambay? At sa tingin niyo po ba, walang suporta ang Vice President sa militar? Sa sandatahan lakas, sa tingin niyo? Mga congressman, mga senador, at Mr. President, sa tingin niyo, wala. Hindi pa lang kumikibo yan. Pero, pagka sinaling nyo ang Agila ng Mindanao, doon nyo masusubukan yung mga nananahimik sa ngayon, nananahimik pa, mga tambay. Kaya, matalino ang speaker, matalino. Alam niyang siya ang malalagay sa alanganin. Pag ginawa niya at ipinus ang impeachment ng isang popular na Vice President at pinaka pinagkakatiwalaan sa lahat ng matataas na nanunungkulan sa ating bansa. Siya lang ang pinagkakatiwalaan sa ngayon kahit na dayain mo, doktorin mo ang mga survey ng mga kumpanya ng survey, siya pa rin ang talagang minamahal ng masang Pilipino, mga katambay. Kaya dito po, talagang yung sinasabi ko nga, mga makabayang black na lang ang talagang gagalaw rito, mga katambay. At malalaman din natin kung kayang pigilan po ng isang speaker ang grupo po ng makakaliwang grupo, mga katambay. Tingnan po natin. Pero dito, wala po itong nakikitang badya at walang katakot-takot po rito. Never matatakot po ang Vice President sa isang speaker na tinatawag niya pong tambaluslos, mga katambay. Ang tinatawag na tambaluslos ni Vice President Sara Duterte, ni hindi man lang titindig ang kanyang balahibo dyan sa kanyang tinatawag na tambaluslos. Sa dami po ng kanyang hawak na ebidensyang korupsyon dito po sa institusyon ng Kamara at Senado, mga katambay. Di po ba? Di po ba, mga katambay? Yan po ang wag na po nating pag-aksayahan at talagang wala naman pong patutunguhan dahil sa kung ano man ang gawin nilang korupsyon at itanim na mga issue at gawa-gawang mga kung ano-anong sinasabing korap ang ating Vice President, sa kanila po bumabalik yan. Sa kanila. Yung sinasabi nga ni Kamanong madalas, pag nagturo ka sa kapwa mo, dalawa lang ang tinuturo mo halos sa kanya. Yung tatlong daliri mo, sa'yo tumuturo yan. Sa'yo. Kaya sa'yo bumabalik lahat. Ang issue na binibintang nila, sa kanila bumabalik. Lahat ng issue na binibintang nila about sa korupsyon,
yung tatlong daliri, balik po sa kanila lahat yun. Di ba mga tambay? Kaya, good luck na lang sa inyo. Ang bagong alyansa ni Trillanes Di Umano, ni De Lima, at yung mga Makabayan Black, buhay na naman si Teddy Casino, si Neri, siyempre, nandiyan yung dalawang convicted po yan. Saka yung isa pang Makabayan, si Satur, convicted din po ng ng child abuse, mga katambay, kasama ni Castro. Kung mga convicted na po yan. Pero nananatili pa rin po sa bayan na talagang napagkikita pa natin. Imbis na sa kulungan na natin yan mabalitaan, pero talagang buhay na buhay pa po yan, lalo sa mainstream media, mga katambay. Yan po mga katambay, kung ano po masasabi nyo dito po sa speaker na talagang hindi natin malaman kung totoo po yan o gawa-gawa lang yan na hindi niya itutuloy ang impeachment. Ituloy man niya po yan, siya ang babalikan yan. Napakaraming isyong lalabas sa kanya, mga katambay. Ito po, komentuhan naman po natin ito, mga katambay. Itong bridge na pinagmamalaki po ng Bagong Pilipinas dahil tapos na daw po ang Pangil Bay Bridge project po na pinuntahan po at talagang pinagmamalaki po ng Bagong Pilipinas at syempre po ng Pangulong Marcos. Ito po, pakinggan po natin ang Pangulong Marcos. The bridge connects two provinces. More importantly, we all know that the increased economic activity is going to be a very important development building block for both the provinces and for the entire island of Mindanao. Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na malaki ang maitutulong ng 7.8 billion peso Pangil Bay Bridge hindi lamang sa mga kalapit probinsya o kundi sa buong Mindanao. Itinuturing ito na longest sea crossing bridge sa Mindanao at dahil sa proyekto mas mapabibilis ang biyahe mula sa Osamis o Tangub, Misamis Occidental papuntang Tubod, Lanao del Norte na mula sa mahigit 2 oras ay 7 minuto na lamang ang bilis ng transportasyon. Inaasahan na dahil sa Pangil Bridge, mas magiging maayos ang transport system na nagdudugtong sa mga coastal areas ng rehiyon at magdudulot ng 24/7 na mobility sa tao, produkto at serbisyo. Dahil dito, ayon kay Pangulong Marcos, mas tataas ang economic activities sa rehiyon. Yung mga saging hindi na magiging ketchup. The bridge is a gateway to a world where distance no longer limits our dreams, where aspirations can take flight, and where the ambitions of entrepreneurs fuel growth and prosperity. Matapos dito, pinangunahan ni PBBM ang selebrasyon para sa pagdedeklarang insurgency-free ang Misamis Occidental. Tinanggap ng Pangulo ang isang resolusyon mula sa provincial government na nagdedeklarang insurgency-free ang buong probinsya. Umaasa ang Pangulo na darating ang panahon ay magbubunga ang mga hakbang ng pamahalaan para tuluyang makamit ang kapayapaan sa buong bansa. With us perpetuating Ano po mga katambay, pinagmalaki niya po ang proyekto po ng Pangil o Pangil Bay Bridge, mga katambay. At hindi man lang po nababanggit niyan, mga katambay, kung saan po nagumpisa yan at kung sino po ang utak ng Pangil Bay Bridge, mga katambay. Ito po, pakinggan naman po natin yung isang kung saan po nagmula yan, mga katambay, at kung saan proyekto po inumpisahan po yan, mga katambay, na kine-credit po yata ng Pangulong Marcos itong bridge na ito sa Mindanao na talagang malaking tulong po sa ating mga kababayan sa Mindanao na magkukunik-kunik na po sa mga probinsya po at napakabilis na po ng transportation na talagang napakatagal po kung ikaw ay iikot pa na mahigit 2 oras, di po ba? Ito po, pakinggan naman po natin itong nakaraang taon po na kung saan po nagmula itong Pangil Bay Bridge, mga tambay, o Pangil, kung ano man po tawag dito, mga kababayan ko sa Mindanao. Kayo po makapagpapatunay kung kanino pong utak ang proyekto na ito, mga katambay. Ito po, pakinggan po natin. Nakatakdang buksan ngayong taon ang Pangil Bay Bridge na itinuturing na pinakamahabang tulay sa Mindanao. Ito ang magdurugtong sa Tubod, Lanao del Norte at Tangub City sa Misamis Occidental. Oras na buksan ang nasabing tulay, magiging 7 minuto na lamang ang travel time patungo sa mga nasabing lugar mula sa 2.5 oras na biyahe. Ang
nasabing proyekto ay pinondohan ng nasa 7.3 billion pesos ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ay mga tambay, ito sa probinsya ng Misamis, mga tambay, sa Mindanao, di ba? Na yung dating mahigit 2 oras ay magiging 7 minuto na lang o mas mababa pa. Mga tambay, 10 proyekto ito nagsimula at pinondohan ng dating administrasyon PRRD, mga tambay, kay dating Pangulong Duterte. At kasama po ito sa proyekto po ng Build, Build, Build. Di ba ba? Pero pagdating sa Pangulo, never niya pong ma-mention ang mga proyekto po ng Build, Build, Build ni dating Pangulong Duterte. Halos parang siya po ang nagsimula. At ito pa yung proyekto po ng bayan ito. Hindi naman po ito proyekto, hindi naman po ito pera ng dating Pangulong Duterte. At lalong-lalong hindi po ito pera ng Pangulong Marcos para i-credit niya rin. At parang siya po ang utak. Ang po pwede lang po sana i-credit ng ating Pangulong Marcos, ang kanya ng legacy sayang legacy niya po yun yung 5,500 flood control na natapos na raw niya po at marami pa siyang tatapusin sa bansa, sa buong bansa ng flood control. Ayun po ang kanyang legacy. Yung 1 billion a day halos ang ginastos po ron. Yun po, talaga ipinagmalaki niya po sa zona yon, mga katambay. Yung kanyang talagang legacy. Pero ito, paano mo ipagmamalaki sa taong bayan, lalo sa Mindanao, lalo sa parte ng Misamis, mga katambay, at yung mga kalapit lugar doon, probinsya? Paano mo ipagmamalaki yan, President Marcos? Samantalang yan, hindi ka pa Pangulo, ginagawa na yan. Sa'yo lang natapos yan. Ikaw lang ang nag-groundbreaking para yan para ipagmalaki na. At talagang ikaw lang ang nag-open. Pero ang nagsimula at ang nag-umpisa at malapit ng matapos, di ba? Dahil yan yung balita po na bubuksan last year pa po yun. Last year pa po halos yun at patapos na, mga katambay, patapos na. At ngayon lang po talaga binuksan itong taon na ito. Nung sinasabi po ng balita ng UNTV, yung pong huli na yung po ay bubuksan na ng 2023 halos, yung po ay proyekto na ng hindi na pababa pa ng 2022 po yun, mga katambay, na inuumpisahan na po yung tulay na yon na napakahaba po, na talagang napakalaking tulong po sa ekonomiya po, lalo po sa ating mga farmers dito po sa syudad o probinsya sa Mindanao, mga katambay. Pero nakakalungkot lang po, no? Yung napakagaling na dating Presidente Duterte, ni hindi man lang po ma-mention, hindi man lang po mabanggit na ang mga proyekto pong ito ay sinimulan ng dating Pangulong Duterte para pong pasong-paso. Pasong-paso po ang Pangulong Marcos sa pangalang dating Pangulong Duterte. Samantalang noong mga panahon na siya'y nangangampanya at nanliligaw, samantalang grabe po itong iangat ang dating Pangulong Duterte, di ba? At yung ginawa pong kabutihan ng dating Pangulo sa kanila, sa pamilya Marcos, napakarami pong kabutihan. Isa na lang ang babanggitin ko, mga katambay. Yung pagpapalibing po sa kanyang ama, na ilang presidente po ang nagdaan. Never po at hindi na ipalibing po ito. At hindi po sila tinulungan na maipalibing ang kanyang tatay sa libingan ng mga bayani. Di ba? Ilan po yon? At meron pa po silang kamag-anak, di umano. Ang dating presidente na pinagpahinga na po, si Fidel Ramos, hindi rin po nagawa ng paraan yan na mailibing po sa libingan ng bayani. Pero isang taga Mindanao lang ang gumawa nito. Pero sa kabila nun, ano po ang ginante ng pamilyang ito? Yung sinasabi nga po ni Vice President Sara Duterte, nabudol kami, nabudol tayo, nabudol siya ng pamilyang Marcos di umano, mga katambay. Grabe, no? Grabe po. Tapos ito po, yung mga proyekto po ng dating Pangulo, isang damukal po yan. Napakarami po, libo-libo po ang proyekto ng dating Pangulong Duterte. Build, 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 build po. Build, build, build. Kaya nga po, napakarami pong nakinabang ng mga Pilipino po. Nakinabang po ang ating mga kababayan, lalo po sa trabaho na naibigay po nitong build, build, build ni dating Pangulong Duterte. Trabaho po.
mga katambay. Kaya nga po nakakalungkot. Ngayon po, ano po mga natuklasan natin dito sa mga proyekto na sinasabing hihigitan niya pa po yung build. Gagawin niyang better more. Halos wala po siyang programa at halos walang pondo raw po. Pinatunayan po ito ng kapatid niya, si Amy Marcos, ang senadora, na talagang wala. Pati ang maintenance ng mga natapos ng proyekto ay halos kinikitil. Di po ba? At halos walang natatapos na programa. Puro umpisa lang po daw, di umano. Mga katambay, nakakalungkot lang, ano? Kaya nakakalungkot po. At sinasabi nga po na talagang manggagamit daw po lang talaga ang pamilyang ito. At talagang kung makasipsip daw to noong mga panahon na hindi pa siya presidente at talagang gustong maging presidente, gamit na gamit. Kaya nga po dito, napakaraming bansag, di ba? Mangga, meron pa nga mangga gamit. At meron pa daw di umano mambobodol naman. Ganyan po ang nahita ng mga Pilipino, mga katambay. Kaya napakadali po talagang gumawa ng corruption ngayon. Komento na inyong lingkod. Napakadali pong gumawa ng corruption ngayon. Bakit? Marami pong matatapos pa sa build ni dating Pangulong Duterte. Pwede mo i-credit sa sarili mo yan at palalabasin mo di umano na ikaw ang nagpondo niyan. Di ba? Ikaw ang gumawa niyan. Ikaw ang proyekto mo yan. Di ba? Pwede mo i-credit sa sarili mo at pwede mo pang lagyan ng corruption di umano yan. Komento na inyong lingkod. Di po ba? Dahil unang-una, wala ka ng problema. Hindi ka na mag-iisip ng mga programa dahil nahandyan na yung mga proyekto na sinimula ni dating Pangulong Duterte sa dami. Di ba? Kaya nga paisi-isi na lang. Paisi-isi. Di ba? Ang dapat mo ipagmalaki ngayon, yung pinapangako po, kanya po ito yung sinasabi pong mga ospital na mga pang-cancer sa ating bansa na itatayo raw po niya dahil ayaw niya po daw at tututukan niya ang health system ng ating bansa. Di po ba? Nagpapatayo daw po siya ng malalaking ospital. Sabi ng Pangulong Marcos, yan ang tapusin mo. Yang sinasabi mong ospital na yan at kasama pa sa groundbreaking dyan ang speaker ng Kamara. Di po ba? At meron ka pa kamong ipatatayo dahil marami na ipinatayong ospital ang dating Pangulong Duterte. Ngayon, meron kang pinagmamalaki na sinabi mo sinabi po ng ating Pangulo nung mga nakaraang balita, di ba? Na talagang magpapagawa siya ng ospital. Yan, hindi pa tapos. Yan ang pag tinapos mo yan, proyekto mo yan. Pero yung mga ngayon ang pinupuntahan mo, mga karsada, tulay, proyekto yan ng dating Pangulong Duterte. Sa'yo lang natatapos halos. At meron pang mga proyekto dyan ang dating Pangulong Pinoy na tinuloy ni dating Pangulong Duterte kasi hindi siya namumulitika. Yung mga hindi natapos ni Pinoy, tinapos ni dating Pangulong Duterte at dinagdagan pa ng ubod ng dami. Isang damukal. Di po ba? Pero pagdating kay Pangulong Marcos, talagang parang siya ang nagsimula at siya rin ang nagtapos. Mapapatunayan po yan, mga kababayan ko sa Mindanao. Patunayan po niyo yan. Komento niyo po i-komento niyo po rito sa ating comment section, mga taga Mindanao, lalo po sa Misamis, mga tambay. Komento niyo po kung talagang yung proyekto na yan na ipinagmamalaki at isang sinasabing legasiya ng Pangulong Marcos, i-komento niyo po kung sino talaga ang utak ng napakahabang tulay. Itong Pangil Bay Bridge, mga tambay, o Panggil o Pangil Bridge, mga tambay. At ito naman po, pakinggan nga po natin ito, yung sinasabi ng Pangulong Marcos. Ayan. Ganyan po, magsipsip. Kami ang buong madla ay nagpapasalamat sa iyo sa lahat Nagpapasalamat. ng iyong ginawa para sa aming minamahal na Pilipinas. Alam po namin ang sakripisyong pinagdaanan ninyo. Alam po namin ang lahat ng ginawa ninyo dahil sa pagmamahal sa taong bayan. Hindi po mababawi sa dami ng panahon ang inyong ginawa. Maraming salamat, Mr. President, at maligayang kaarawan, PRRD. Nakita niyo po, mga tambay, Nakita niyo po kung paano po siya magsipsip at mangga gamit at nambudol po sa mga Duterte. Grabe po. Yung mga sakripisyo po sa dami ng ginagawa
ng dating Pangulong Duterte, mismo sa bibig po ng Pangulong Marcos yan lumabas nung kampanyahan, at yung time na yun ay kaarawan ng dating Pangulong Duterte, ay talagang grabe po niyang papurihan ang dating Pangulong Duterte sa dami po ng sakripisyo daw po, lalo nung pandemya yan may nakaraang pandemya, at yung ginawa niya pong napakagaganda na ginawa niya sa mga Pilipino sa atin. At yung siyempre po, kasama dyan ang isang damukal na proyekto na ngayon ay siya'y nakikinabang. Siya na po ang nagkakating ribbon, mga katambay. Dahil tapos na. Ganyan po. Ganyan po ang ugali ng isang Marcos, mga katambay. Komento na inyong lingkod. Sinasabi nga po, manggagamit. Nagamit na nila ang mga Duterte. Ngayon, itsapuera na ang mga Duterte. Parang tae na po sa kanila ngayon. Tae na sa Pangulong Marcos. Excuse me po sa mga kumakain. Talagang mabaho na po kay Pangulong Marcos ang mga Duterte dahil nasa posisyon na po siya ngayon. At pati ang mga proyekto nitong sinimulan, proyekto ni Pinoy, proyekto ni dating Pangulong Duterte, ay siya na po ang nagiging sinasabing magaling at kine-credit na po, mga katambay. Ngayon po, ano po ang mapapakinabangan po ng mga Pilipino sa ganitong klase na presidente ng ating bansa? Komento na inyong lingkod. Walang paninindigan, walang isang salita, ni hindi man lang marunong tumanaw ng utang na loob sa ginawa po sa kanya, sa pamilya niya, lalong-lalo na sa kanyang ama, mga katambay. Anong klase ang mahihita natin sa ganitong tao o presidente ng bansa? Komento na inyong lingkod. Dahil tao po ako. Tao. At ang isang Pilipino ay marunong tumingin ng utang na loob. Di ba? Tumatanaw ng utang na loob. Yan po ang ugali nating mga Pilipino. Di ba? Lalo kung katulad nito, napakalaking ginawang pabor sa iyo, sa iyong pamilya. Yung nabanggit ko nga po, di ba? Sa napakatagal na panahon, dekada po, na walang pumapansin sa iyong pamilya. Halos ang tingin sa iyong pamilya ay basura, di ba? Magnanakaw, mamamatay tao, di ba? At napakarami pang iba, di ba? Ang bintang. At sinasabing wala na halos, pati ang mga media, malalaking media, galit na galit sa iyo, di ba? Noong mga panahon na yon, mga mainstream media, at halos ang mga Pilipino noon ay talagang hirap na hirap tanggapin ang pamilya Marcos noong mga panahon na yun. Lalo-lalo na nung nakaupo po ang mga Aquino, di ba? Pero biglang nabago ito nang may dumating na Duterte galing ng Mindanao. At talagang ibinalik ang dignidad at pinabangong muli na bumango ang kanilang iplido, ang kanilang pangalan, at naipalibing pa nga ang kanilang ama sa tamang libingan ng isang presidente. Kaya mga katambay, wala tayong magagawa Kahit i-credit nyo o i-credit mo lahat ang proyekto na nasimula ni Pinoy at nasimula ni dating Pangulong Duterte, sayo na lahat. Pero sa utak at puso at mata ng mga Pilipino, alam namin kung sino ang tunay na nagtrabaho sa ating bansa, sa aming bansa. Alam namin yan, pati ng mga OFW. Di po ba mga katambay? Muli po, si Katambay Manong, nagpapasalamat po sa mga nakakagusto po ng ating maliit na channel sa YouTube at TikTok, Tambayang Makabayan. At maraming salamat din po sa mga nagla-like, share, and subscribe at sa mga nagko-comment at sa patuloy pong sumusubaybay at nananatili po na hindi nyo po iniiwanan ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan. Maraming salamat po mga katambay, mga kababayan. Ingatan nawa po mga katambay, sa muli. Paalam. Bye-bye.